Isa ang nais ko lang, ikaw ang nanarama. Pilipinas, huling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ilang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, pagod may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Paano makatulong sa inyong lahat. At siguro kung nandito po ngayon si Tatay Digong, tatanong niya, sasabihin niya, bakit kayo nandito? Kasi alam po niya na ayaw niya na i-istorbo niya kayo. Siyempre, gusto niya hindi na mabawasan ang inyong sweldo. Kaya talagang ramdam ko po, kami po ay sa gobyerno na mahal po kayo. Kaya naman nakikita ko yung patuloy na pagsuporta ninyo ay mahal na Pangulong Duterte. At kasi naramdam na ramdam. Ako po yung makapagwala ng birthday ni Tatay Digong ng March 20. Worldwide po yan. Pinilibre natin. Pinilibre natin ang kanyang birthday. Kaya po, nakakawa niya. Ito yung magkasungan na natin sabay-sabay. Kasi kami pa rin sa pasalaman na isang hanggang ngayon yan ang natupagin. Itong problema sa ekonomiya itong patungkol kay Tatay Digong. Kaya sana po ay matapos na ito. Kaya lagi natin sinasabi po na sa lahat ng problema, lahat ng dating diskusyon, pinagpakalangin po natin ang ating pinakamahal Tatay Digong ay naging malaya na. So, gusto rin po natin yung mga kababayan ng Ito. Assalamualaikum sa inyo lahat. At sana po ay pagpatuloy natin ang pagsuporta natin sa ating mahal na President Pangulong Duterte. Mabuhay po kayo lahat! Ganyan talaga, Mother God. Kailangan isuot na natin ang lechon para mo may energy. Ano oras na? Alas 12 na.
Okay. Tungkol kita tayo dito. Okay. Sige. Habang nag-aantay tayo ng tanghalian, and wag po kayo mag-alala, we have super plenty of food. Nakakatawa po ng puso, lalo na sa ating mga pamilya, sa mga anak, na patuloy mo kayong sumusuporta. Nung lumabas ako, pasensya na ha, kasi nung Thursday, Maharlika, nung lumabas ako, hindi ko talaga kaya ako marag sa inyo. So, naglakad ako hanggang saan ako inabot ng pa ako kasi ano yun eh, di ba? 90 days. 90 days niya, tapos ano pa, araw ng kalayaan, tapos Father's Day pa, tapos akala niyo ano to, yung mahirap po pumasok doon. Every time na pumapasok kami, pagpasok pa lang, nagdarasal lang ako. In my case, nagdarasal lang pagpasok sa loob for inner strength. Mahirap po talaga pumasok doon. It's not because of, yung place or but because of yung kinalalagyan niya, yung sitwasyon niya. So every time na, kagaya ng Thursday, naging very emotional ako kasi marami na siyang tanong. Harry, marami na siyang tanong. Sabi niya, kung ano yung complaints daw nila, bakit hindi pa daw sa korte daw, di ba? Tsaka narinig ko, sabi ni Bibi Sara, pwede daw maging, sabi ni Bibi Sara, sinabi niya na pwede maging grounds for impeachment for doing this. Kasi nung siya ang presidente, lahat ng Pilipino, di ba, may karapatan na umuwi sa sarili mong bansa. Yung time na lang nabibitayin yung mga kababayan natin Pilipino sa ibang bansa, ginagawaan niya ng paraan yan para maibalik. Di ba, no matter what, may right tayo lahat litisin sa sarili nating bansa kung gusto nila ikulong sa sarili ng bansa. Kasi parang pakiramdam natin, yung soberenya ng Pilipinas hindi nag-i-exist. Diba? Parang nawala sa mapa ng mundo, nawala sa world map ang Pilipinas bigla. Kasi nagkaroon tayo ng weak na leader na sinurrender ang soberenya ng Pilipinas. So, ang isang ko dyan is, every time na pumapasok po ako, durog ang puso ko paglabas. So, nung time na, nung Thursday, hindi ko kaya na umarap sa inyo para tanungin ako. Lahat, di ba nakita niyo, tinatanong niyo ako kung gusto siya. Sabi ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, pumayat siya. Of course, yung environment niya, hindi kagaya ng kaya namin mai-provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niya eh. Doon lang siya tumira at matulog doon sa barang-barang niya doon sa Davao. Kung saan nag-converge yung mga tao. Binabantayan nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso kasi minsan hindi ko, yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko kasi yung anak ko lang yung walang pamilya. Hindi ko parang ba yung kung sa Bisaya patuloy ba, yung mga bilin ba, hindi ko masabi. Durugugin yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga napaparemind sa group chat namin na may call ngayon. Pinapaalala niya sa mga lawyers, please remind my dad to call me. Ganun, para delay kasi yung tawag ng yung araw na yun. I think
Wednesday, na-delay. Thursday pala, na-delay siya. So, follow up siya ng follow up. Sabi niya, hindi pa tumatawag ang dada mo, papa daw niya. Kasi nung time na yun, pina-check up yata siya, chinik siya. Kaya, medyo na-delay yung tawag. Tapos nag-abot yung tawag namin, tsaka yung visit ko. Kaya, pero at least natawagan niya rin si Veronica. Yung tanong niya parati, hindi siya umihinto ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman makasagot. Tapos bawal pa kami mag-discuss doon about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan mo si Nick, yung lawyer. So yun ang ano niya, tinatanong niya sa akin. Tapos, pagka nag-aano ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang ano yan eh. Wala nang ano yan, walang 80 years old na yan. You think ang 80 years old, may 100 years pa? Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng bayan. Yun lang talaga ano niya. Kung mawala na siya ng buhay sa sarili ng bayan, pero masakit kasi, napakasakit kasi, alam niyo ba, noong mayor pa siya, yung nakaupo ngayon, si BBM, yan lahat, halos lahat naman sila eh. Doon nga sa TV program na gikan sa masa, humingi pa siya ng tulong para magpa-endorse na senator. Gusto niya maging vice presidente na. Tapos nung naging presidente siya, alam mo ba, ako bilang kasama niya, takot na takot ako. Sabi ko, bakit mo isugal yung presidency mo para ipalibing yung senior doon sa lahat legal ng kanya. Sabi niya, wala namang ang isang requirement lang para makilibing ka doon is para kahit kung sundalo ka, di ba tama ako, attorney? Kung sundalo ka, hindi na yung na presidente ka ba o senador ka ba ng bansa, sundalo ka. Tapos hanggang huling kinagaling ka, huling oras doon sa Viñamor, hindi siya naniniwala na dadalhin siya dito. Kasi sa kanya mag-iira lang legal. Legal pa rin. Sabi niya, walang jurisdiction. Tsaka, hindi siya nadala sa any court sa Pilipinas. Wala siyang kaso, ni isang kaso sa Pilipinas. Yun ang isang requirement siya na ma-explain yan sa atin ni Attorney Harry. So wala talaga, sa kanya talaga, umiira lahat legal. Ngayon yung pa kaya, yung ibintang mo sa kanya, na magpapatay ng tao, magpumatay ng tao, legal lahat sa kanya eh. Umiira sa kanya lahat legal. Hindi siya Ako din naman. May pero laptop tayo lahat para kay tatay. Pagkatatay ko. Sometimes you have to go down to emotional sometimes. I'm also not a very good person. Sometimes I get angry. Pero yeah, Kailangan ko. it's a matter of choice. Kung gusto mo ipaglaban sa tatay, you just have to go. Yan. Laban! Laban lang para katatay.
Magpapaganda na kabayan. Na ang Tatay Digong kinidnap sa Pilipinas. Legal ba ho o illegal ang kidnapping sa Europa? Illegal! Dahil ito ay hindi lang isang krimen, ito'y labag din sa karapatang pagtao at labag din nga doon sa soberenya ng Pilipinas. Gaya ng sinabi ko kanina, nung hindi po sila sumunod doon sa Article 59 ng ICC Rome Statute kung saan dapat hinarap nila si Tatay Digong sa lupa na hukuman, kaya meron po Article 59 para masigurado na hindi nalalabag ang karapatang pagtao ng akusado at hindi malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kukunin yung akusado. Ngayon, dahil hindi po yan nasunod, alam natin, illegal. Illegal sa ICC, illegal sa Holland. Bakit natin sinasabing illegal sa Holland at sa Europa? Kasi ang Holland, ang buong Europa, kasabi po dun sa International Covenant on Civil and Political Rights na nagsasabi lahat ng tao may karapatan to due process. Bago ikulong dapat madinig. Eh yung due process na yun, nakasalalay sa pagharap kay Tatay Digong sa lokal na hukuman sa Pilipinas, hindi sa ICC. So, yun po yung unang class of action. Bakit natin dinidemanda ang Holland? Kasi tingin natin, may kontribusyon ang Holland sa illegal na kidnapping ng Pilipinas. Bakit? Una-una, saan nakakulong si Tatay Digong? Sa Holland. Sino mga gwardiya? Dutch. Diba? Sino ang nagpapasok ni Tatay Digong sa Rotterdam Airport na walang passport? Dutch. Sino ang sumundo ni Tatay Digong mula Rotterdam papunta ng hospital dito sa malapit sa bahay ko? Dutch. Dinala siya sa hospital, na hospital pang gobyerno. Sino ang nagmamayari? At siyempre, kinulong siya saan? Kaninong teritoryo? Yan po ang bagong kaso na naaproba na ni Tatay Digong. At pinagawin sila ni Baby Sara. Siyempre, umasa tayo sa provisional release. Ang problema po dyan, alam natin, ayaw ni Tatay Digong na siya'y dadalhin kahit saan except sa Pilipinas. Eh dahil ang Pilipinas po, hindi nakasabi sa ICC, hindi na siya po pwedeng maiuwi sa Pilipinas. Panandalian kung ICC ang masusunod. Pero kapag Dutch court na nagsabi, Holland, linabag mo karapatang pangtao nitong Rodrigo Roa Duterte, anong po pwede maging remedyo? Pwede bang gawin mo ng secret yung remedyo? Secret muna na mahulaga silang lahat. Okay? Pero ang katotohanan niyan, siyempre nakabag si Baby Sara. Hindi po pwede na yung ama niya magwa 100 days na sa kulungan. Wala namang napatunayan yung pagkakasala. Wala mga kasong hinaharap. Dahil alam niyo, ang tunay na kaso magsisimula lamang matapos ang confirmation na charges. Serye po kayo. Magpakin ninyo kalahating taon bago magsimula yung proseso kung meron bang probable cause. Sa Pilipinas, hindi ka po pwede kasuhan sa kaso, lalo-lalo na pina-available kung hindi dumaan sa proseso ng piskal at kung hindi na patunayan na meron ng probable cause. Pero dito po, ibang proseso. Kulong ka muna, wala pang probable cause, wala pang pagkakasala, kulong ka muna. Kaya naman, hindi rin makapaya ang mag-ama na wala silang gagawin at umasa na lang sa ICC. Now, bakit ko po kayo ini-explainan? Ang ating sigaw po ngayon, hindi nakadirekta sa ICC. Nakadirekta sa gobyerno at hukuman ng Netherlands at ng Europa. Bakit Europa? Pag hindi po tayo naging matagumpay sa hukuman ng Holland, dadalhin natin sa European Court of Human Rights. Okay? So meron. Kaya kayong lahat ng Pilipino rito, kaya importante po ito, pag bimitin na natin ang gagawin natin sa mga susunod na mga
kinakailangan i-pressure natin ang mga gobyerno ng Europe simula sa gobyerno ng Netherlands. Hindi na po sapat na tayo ay magtitipon-tipon sa Duterte Street. Kinakailangan, pag naghain ng kaso, at baka si Bibi Sara maghain, doon tayo sa harapan ng hukuman, District Court ng Holland. Ang mga pagtitipon natin, ang pagmamarcha, dapat sa harapan ng Parliament ng Holland. Dapat sa harapan ng opisina ng Prime Minister ng Holland. Dapat sa harapan ng palasyo ng Hari ng Holland. Kaya niyo ba yan? Kaya niyo ba yan? Okay. Ang mga taga-UK, sasama ba kayo? Ang mga taga-France, sasama ba kayo? Ang mga taga-Ireland, sasama ba kayo? Ang mga taga-Germany, sasama ba kayo? Ang mga taga-Spain, sasama ba kayo? At syempre, ang mga taga-Netherlands! Kinakailangan ang pinakamalakas ang boses ng mga taga-Netherlands. Dahil ang una natin pupuntahan, otoridad ng Netherlands. Bakit nyo pinapayagang ikulong sa inyong lupa ang isang biktima ng kidnapping? Tama ba yan? Kaya nga po ha, alam ko na nandito kayo dahil nasabihan kayo ng mga iba't ibang organisasyon. Pero sa mga darating na buwan po, simula ng Hulyo, dahil yan ang inaasahan natin pagsimula ng bagong aksyon. Kailangan mas maingay tayo at hindi lang tayo sa Duterte Street mag-ingay. Sa harapan ng hukuman, sa harapan ng opisina ng Prime Minister, sa harapan ng Ministry of Foreign Affairs, sa harapan ng Ministry of Justice, at mismo sa tirahan ng hari. Okay? So, importante po na magkaisa tayo. At ito pong nangyayari ngayon bukod sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, ang ating sigaw ng kalayaan para kay Tatay Digong at ang Happy Father's Day natin, dito po tayo magpaplano. Okay? Kung paano gagawin natin. Okay? Dahil magkakaroon tayo ng timetable at kinakailangan talaga ipakita natin yung lakas. Siguro meron ng mga initial planning na isang opening sample na bonggang-bongga. Magmarcha tayo sa kali ng dahil na magtatapos sa bahay ng hari. Bakit? Kasi yung hari ang simbolo ng soberanya ng Netherlands. So, dinadala natin yung kaso natin ngayon sa Netherlands na itaguyod ang karapatang pagtao ni Tatay Digong at itaguyod ang soberanya ng bansang Pilipino. Kaya ba natin yan? Kaya yan, ha? Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Duterte Street. Dahil ang pangako natin kay Tatay Digong, walang iwanan. Walang iwanan. Walang iwanan. Walang iwanan. Walang iwanan. Yan. Okay? So talagang dapat palawagin pa natin ang mga hanay natin sa iba't ibang bansa ng Europa at a moment's notice. Ang mga milestone dyan, yung pagsakpa ng kaso, yung pagdilig ng kaso, kapag-submitting for resolution, at saka siyempre, dito sa ICC, wag din natin kalimutan. Dahil dito sa ICC, merong motion para sa provisional release ng Tatay Digong, kinakailangan ipakita rin natin siguro ang ating mga rallies doon na dapat sa harapan mismo ng ICC. Kaya ba kayo? Kaya kayo, ha? Eh kapag sa harapan ng ICC, walang lechon doon. Okay ba kayo na mag-rally muna sa harapan ng ICC, tapos punta sa Duterte Street, kain ng lechon doon. Diba? Okay naman yan, hindi mawawala ang pagkain, lalo-lalo na yung hinahain ng mga taga Netherlands at mga Isa ang nais nila, ikaw ang nanarama. Pilipinas uling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin.
Ina, bayang minamahal.